Kumalas na ang United Arab Emirates sa samahan ng mga bansang nag-e-export ng petrolyo. Live mula sa Quezon City, may Express Report si Gerard de la Peña. Gerard, kwentahan mo nga kami tungkol dito. Ano ba ang posibleng implikasyon niyan at epekto sa atin dito sa Pilipinas? Alam mo, Ruth, posibleng araw na makabuti pa sa mga bansang katulad ng Pilipinas yung pagkalas ng United Arab Emirates dito sa dito sa Organization of the Petroleum Exporting Countries, so OPEC. Pero sa ngayon ay tumataas pa ang presyo ng langis sa international market at nakadagdag pa dyan yung paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa isang online economic briefing na pinangunahan ng Makati Business Club, sinabi ng mga ekonomista at analyst na posibleng matapos ang gulo sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa mga susunod na buwan. Ito raw ang maaaring maging resulta ng global politics kung saan pwedeng makasawsaw na ang China at pwede rin daw na itigil na ito ng US dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang politika doon sa kanila. Pero kahit pa raw matapos ngayon ng gyera, malabo o matatagalan bago makabalik sa normal ang presyo ng langis dahil sa pinsala ng gyera sa mga oil facilities sa Middle East. Ang pagkalas sa OPEC na United Arab Emirates na nasa top 10 sa pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo ay pwede raw magpababa ng presyo ng langis sa pangmatagalan. Ang OPEC kasi bilang isang kartel, nakokontrol ang supply at presyohan ng langis. Kaya kung aalis ang UAE, mas makakapag-produce ito ng mas maraming langis at dahil dito ay maaaring mas mapababa pa ang presyo. Ruth. Gerard, dun sa kaninang online briefing, may nakikita ba sila? May binanggit ba sila kung paano ang presyuhan ngayon? Midweek na eh. Magkakaroon kaya ng rollback ulit? Ruth, alam mo, sabi ng mga sources natin sa industriya, posibleng magkaroon naman ng oil price hike sa susunod na linggo. Pwede raw na maging piso hanggang 3 piso ang itaas sa presyo ng kada litro ng diesel at piso hanggang 2 piso naman sa kada litro ng gasolina. Nakadagdag pa nga dito yung paghina ng piso na nitong umaga lang ay umabot sa 61 pesos and 60 centavos ang palitan kontra dolyar. Ayon naman sa mga eksperto, tama lang daw yung ginagawa ng pamahalaan na targeted yung pagbibigay ng subsidiya doon sa mga nasa pampublikong transportasyon. At ayon nga sa datos ng LTFRB ay umabot na sa 109 million pesos ang naibigay na pondo o nailabas sa pondo mula sa 800 million pesos na budget para sa service contracting program. Ito raw ay gagawin na rin sa ibang mga probinsya at magpapatuloy ito hanggat meron pa ring budget. Ruth, sa ngayon halos nagkakapareho na yung presyo o hindi nagkakalayo yung presyo ng gasolina at ng diesel at ngayong weekend ay malalaman natin kung magkano nga ba talaga ang presyohan ng langis dito sa atin sa susunod na linggo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.